Yo! What's up mga boss? Nagbabalik si Boss Bran. Alright. Ayan, wala na tayo masyadong gagawin, no? Ang content ko lang ngayon is magmumukbang tayo ng street foods again. Pero dito harap-harapan na tayo mga boss. Ayan. So, meron tayo ditong kikiam and kwek-kwek, chicken balls and squid balls, fish balls. Siyempre, di rin mawawala yung drinks natin. Meron tayong melon. Tapos, meron tayong suka. Yan, no? Sarap po. Maanghang. Yan, spicy. Ating matamis. Ayan. Diba? Pero, habang kumakain tayo mga bossing, meron ako mga random questions dito sa phone ko. So, galing to sa mga iba't ibang klaseng tao. Iba't ibang klaseng tao. Yung iba, alien, ganun. Hayop. And then, ayan, may mga random questions ako dito na para mas makilala nyo ako, no? Bilang Boss Bran. Alright, no? And, so, ito, meron tayo ditong kikiam, no? Titikman natin kikiam. Ito, sausaw natin. Fishball. Sarap. No? So, unang question natin, anong height mo? Anong height ko mga bossing, no? Sa mga hindi po nakakalam, hindi po ako sobrang tangkad. Dahil ang height ko lang is 5'8". Ayan, 5'8 lang po ako. So, hindi ganun sobrang tangkad, no? Wala tayo 6-footer. Hindi tayo umabot doon mga boss eh. Ayan, yun ang ating first question na nasagot natin. 5'8 lang tayo. Tapos, kakain muna tayo ng kwek-kwek. Our second question. Ito gusto malaman din ng mga ibang tao to eh. At sa mga hindi po nakakilala masyado sa akin. May trabaho po ako. So, ang question nila is sahod reveal sa work mo. Sahod reveal sa work ko. Dollars po kasi siya. Wait lang, convert ko lang ha. Ayan. Bali, ang sahod ko po is 5 digits. 5 digits po. Kinsenas ka tapusan 5 digits yan. And then, di ko isasabihin yung eksaktong sahod ko, pero sobrang nakakatulong, sobrang laking tulong. Nababayaran naman na maayos yung mga expenses namin, mga billings namin dito sa bahay, and of course kasama na yung bahay na pinapatayo namin. Ayun. So, wala na akong ibang sasabihin, di ko sasabihin yung exact amount, no? Pero goods na goods po siya. Nakakain po kami araw-araw. Ayun. So, okay naman. Kain muna mga boss ulit. Sa suka naman tayong sausaw. At ako yung nauuhaw. Iinom tayo ng mula. Ito siya. Pama iba naman. Okay. So, next question. Actually, ito, nasagot ko na to dati yung kasama ko si partner na nag-vlog kami. Ilan ang gusto mong maging anak? Kung ilan ang gusto kong maging anak is 2 to 3. Yun, mga ganun lang. Pero may isa na po akong anak, no? Mga hindi po nakakaalam. Siguro 2 pa, kung kakayanin. Pero hindi, kahit isa, okay na yan. Basta magkaroon lang ako, no? Ulit. Para naman kumalat-kalat konti yung lahi ko. Okay, another question, next question natin. Anong paborito mong pagkain? Ayan, anong paborito mong pagkain, no? Sa totoo lang, madami akong paboritong pagkain. Hindi ko alam yung pinaka-specific na food na gusto ko. Basta, malakas ako kumain. Malakas ako magkanin. Kaya, hindi ko masabi ko ano yung mga... Pero kung sa Filipino food, no, na ulam, siguro, ayan, sinigang. Gusto ko yan, sinigang. Tapos, syempre, adobo. Di naman mawawala yan. Adobo, kaldereta,
Menudo yan, okay din. Dinuguan yan, kumakain ako niyan. Syempre, fried chicken. Yung gawa ni partner yun, the best yun. Sa fast food naman, pinaka-trip kong fast food chain na pagkain is McDonald's talaga. So, lahat yan, trip na trip ko kakainin. And lalo yung drinks nila na ice coffee vanilla, yon. Paborito ko yun. Ayun, sa mga kakaiba naman yung mga Italian food, yan, pwede yan. No, pagka napupunta kami sa ibang resto na kainan. Kaso pagka dating sa mga unlimited na food trip, like mga samgyup, mga ganyan, hindi na ako masyado malakas kumain sa ganyan kasi parang nauumay na ako. Nagsawa na rin siguro. Ay, mga buffet yan, mga unlimited. Sa una, sobrang dami mo kainin. Then after, talagang sawa ka rin talaga. So, yun. And, ayun, kain na ulit tayo. Try naman natin yung matamis, no? Kasi naki-partner yung matamis. Ito yung ating matamis na pagkain. Ayan. Tumulo pa yung sauce. Kainin na ulit. Sarap. Mas gusto ko yung spicy, mga boss. Gusto niya rin daw yung spicy. Kasi parang walang thrill kainin tong Siguro dati, nung mga bata-bata tayo, tayo mahilig sa spicy. Pero ngayon kasi napapalaban tayo sa Our next question, mga boss, random question. Best movie na napanood mo? Ano nga ba? Mahilig ako ng manood ng mga Marvels. Ayan yung pinaka best movie ko. Syempre Spider-Man, yan number 1 na best movie, no. Tapos mahilig din po ako manood ng mga Tagalog movies, no. Like horror na Tagalog, mga romance na Tagalog, yung mga binatat dalaga na pakilig, no. Sa Tagalog pala, pinaka-paborito ko is Seven Sundays, yan. Ewan ko lang kung sinong may ayaw doon, no. Halos lahat naman is kilala si Lolo Sir. Tapos sa series naman, more on Tagalog ako. Hindi ako nanonood ng American series, ganyan. Hindi ako masyado mahilig doon. Korean yan. Nanonood ako. Sa mga hindi nakakalam, nanonood po ako ng Korean. Mas trip kong manood ng Korean kaysa sa American na mga series na yan. Yung, ano ba yung mga sikat na American series na ano yan? Stranger Things, Game of Thrones, yan mga yan, sobrang ganda daw niyan, pero hindi ko pa siya napapanood. Ayun, meron akong pinaka-trip panoorin sa Korean movies, no? Korean series, ang War of Sun. Tapos, next is My Girlfriend is a Gumiho, yan. Siyempre, una kong napanood na Korean, yan. Kaya, paborito ko rin yan. Ayun, yun po yung aking mga favorite na palabas, no? So, best movie is Marvel talaga. Halos lahat Marvels. Okay, next is Quick. Kahit tayo Quick. Laki tuloy ng stick ko, mga boss, kasi hindi ako nakakuha ng stick. Okay, our next question. Na-attract ka pa ba sa ibang girls? Oh shit. Here we go again. Uy, may napapatingin. Hindi ako na-attract hindi ako na-attract na sa ibang girls, no? Pero syempre mga like artista, mga syempre napapatingin ka saglit, kumbaga na-amaze ka rin, no? Syempre alam naman natin sa sarili natin na may mga maganda tsaka gwapo rin talaga. So, saglit check natin, tapos after nun, wala na. Kumbaga sa ibang tao na halimbawa may napadaan na babae, kahit na titigan mo 24 hours, hindi mo makikita lumilingon sa mga babae. Promise. Yun na ako, sanay na ako sa mga ganon. Kumbaga hindi lang dahil pagka yung gusto ko lang, hindi yun. Kumbaga kusa yun talaga, as in. Kung sino yan? Hindi ko naman chine-check totally. Pagka nag-scroll ka, di ba, more on social media, kita mo. Sino? Example ka. Vice ganda, ganda. Hindi, yan, Ann Curtis, syempre, mga ganyan. Tapos, maganda si Ann Curtis, syempre. Sino ba hindi nagagandahan dun? Hindi na tao yung hindi magkaroon ng, kahit kanino mo itanong yan, no? Ann Curtis is isa sa maganda. Safe yung sagot ko para hindi siya magalat.
Joke lang. Yun talaga yung sagot ko. Maayos ng sagot yun. So, next question. Anong kalokohan na nagawa mo noon na hindi mo makakalimutan? Ano nga ba? Yung hindi ko makakalimutan kalokohan, isa din sa sa mga kalokohan ko. Siguro yung mahilig ako may pag-away noon nung kabataan ko. Kahit hanggang nung high school, hanggang second year high school, mahilig ako sa kalokohan talaga. So, hindi man ako barumbado talaga, no? Pero minsan, kapag naantsawan din na ibang tropa, diba? So, feeling mo, siga-siga ka, ganyan-ganyan. So, may experience din naman ako sa mga ganyan. Siyempre, pag nagbibinata ka, nakikipag-away ka rin, no? So, di naman may iwasan yan. And, isa din sa kalokohan na hindi ko makakalimutan, no? Yung, eto college na ako neto. Hindi rin makalimutan ng parents ko to. Yung sobrang lakas ng ulan, tapos nag-aalala yung daddy ko and mommy ko sa akin. Nag-text sa akin, hindi pa uso masyadong messenger no, text basta text. Ang sabi ko is nasa school pa ako, may ginagawa pa ako. Pero ang hindi nila alam is nasa bahay ako ng tropa ko, nagiinuman kami. So sobrang imagine nyo, gabi na siya, ta sobrang lakas ng ulan talaga, as in parang bumabagyo na talaga siya. Tapos hindi mapali yung daddy ko yun. Pinuntahan ako sa school ko which is doon sa Iris yun, dito sa Manila. Pinuntahan niya ako and chinat ako nung isang officer doon sa school na yon na sabi sa akin na nandito yung daddy mo, hinahanap ka. Ang sabi ko dun sa officer, dun sa kilala ko sa friend ko na yon, sabihin mo parang dinay lang ko yata, kaalis ko lang or what, parang ganun, or sinabi ko na nandun pa ako. Ayun, parang hindi ako humarap dun sa daddy ko. And kasama, ang nakakatawa pa daw, kasama pa yung prop ko. Yung prop ko na yun kasi hindi naman siya yung matanda. Kumbaga bagong prop siya and medyo bata-bata pa siya and medyo close ko rin siya. So, ayun, hindi naman nagalit sa akin. So, yun lang. Thankful ako kasi sobrang ng parents ko, no, na pag nag-aalala sila. Or kahit sino naman siguro magulang, no, na pag ganun is mag-aalala yung anak nila. Mag-aalala sila, no, para sa mga anak nila. So, yun yung isa sa yung mga hindi ko nakalimutan talaga. So, next natin is, bago lahat, kain muna tayo. Next question natin is biggest achievement. Ayan, biggest achievement na. Ang biggest achievement ko ngayon is etong nagkaroon ako ng magandang trabaho and nakapagpatayo na kami ng bahay yun. Yun yung pinaka-biggest achievement ko ngayon sa buhay ko na to, no. Number one talaga is work talaga kasi siya talaga yung pinaka nakakatulong sa akin yun, no. And ano pa ba? Ayan, yung nagkaroon din ako ng business pero ngayon wala na. Yung sa Zindan's Toy Collection. Masasabi ko siyang biggest achievement kasi napakalaki po ng kinita ko doon. And nakatulong din po talaga sa akin. And syempre, yung makabili man ako ng mga gusto ko na bagay like PS5, computer, etong camera na gamit ko ngayon, cellphone, yung mga magagandang gamit talaga is mga biggest achievement na yun. Kasi may mga taong hindi naman kasi kaya nila, 'di ba? So talagang pinaghihirapan pa nila, iniipon pa nila ng ilang taon para makabili sila ng mga cellphone na magaganda, ng mga kagamitan na magaganda. Yun yung mga biggest achievement. Pero pinaka biggest achievement yan, yung trabaho and yung bahay. Yun talaga pinaka kasi yun yung pinamahal eh. Ayan, so thankful tayo dyan dito sa taas. So, dahil di tayo pinapabayaan. So, bago lahat, kain na muna ulit. Kikiam. Our kikiam. Tulo-tulo pa yung suso. And our last question. Worst memorable. Ano daw yung pinaka-worst na hindi ko makakalimutan, no, nangyari sa buhay ko. Ito yung hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Nung grade 2 ako. Nung grade 2 kasi ako, wala kaming kuryente, wala kaming tubig. Nakikigib lang kami. Ayan. Tapos, si daddy is parang
Nagpa-part-time lang siya ng construction dati. Yun ang pagkakaalam ko nung bata ko. And then, merong pina-project sa amin yung teacher namin. So, sabi nila magdala daw ng prutas. Tapos, ititimbang yon. So, grupo-grupo siya. Hindi ko alam kung limang tao no kada grupo. So, parang pabigatan ng timbang ng mga prutas. So, nung sinabi ko kay mami na may project kami sa school, kailangan natin bumili ng prutas. Syempre, hindi naman kami mayaman, mahirap kami nung time na yon. As in, mahirap mga bossing, no? Ayan. Bali, magkano na lang yung pera ni mami na hawak niya, no? So, pumunta kami sa isang bilihan ng prutas bago ako iatid ni mami. Binilan niya ako ng mangga. Tapos, yung mangga na yon is pabulok na, mga bossing. Pabulok na, as in, pabulok na talaga siya. So, ngayon, pagpasok ko ng school, ang ginawa is, yan na, naglabasan na ng mga prutas. Yan, makikita may mga melon sila, ganyan, malalaki, talagang ano. Tapos, nung ako na yung naglagay ng ng prutas is, sinabi nung teacher ko na pabulok na yan, bulok na yung mangga mo, bulok na yung dala mo mangga. And then syempre yung mga classmate ko, nasa harapan kami sa may blackboard lahat ng classmate ko is talaga nagtawanan talaga sila, tinawanan nila ako. So hindi ko talaga makakalimutan yun. Grade 2 ako nun, parang napahiya ako na ganun yung nangyari, no, na may dala akong prutas na bulok na, tapos yun pa yung sinabi ng teacher na bulok na yung dala kong mangga, tapos nagtawanan silang lahat. Isa yun sa mga hindi ko makakalimutan talaga. Sobrang wala, basta parang na-trauma din ako nung time na yon, and kaya hindi ko siya malimutan. Tumatak talaga sa utak ko yon, no. So ganun talaga, syempre hindi naman ako galing sa mayaman na pamilya, o pag sa may mahirap na pamilya na umangat din kahit papano, no. Sa diskarte rin ng ama ko, no, ng daddy ko, no, sa diskarte niya, and paunti-unti kada taon nag-i-improve naman siya hanggang sa nagkaroon na kami ng tubig, ng linya ng tubig, paunti-unti, tapos biglang nagkaroon na kami ng kuryente. Ayun na, medyo guminahawa na yung buhay, and then 3 times a day nakakain na kami. So yun yung pinaka worst na hindi ko makalimutan sa buhay ko, di ba? So alright, naiyak ka ba? Hindi, yun, share ko lang sa inyo para at least mas makilala nyo ako, no. Ayun. So, may mga natira pa ako, and uubusin ko na lang to after netong vlog natin, no, para hindi tayo masyadong mabal. So yan mga bossing, maraming salamat sa panonood dito sa Boss Brand. Sana supportahan nyo lang ako, and etong previous vlog ko, natuwa ako kasi umabot ng 100 views, no. Hindi ko akalain kasi nag-stuck siya sa 11 views 11 views, and then biglang nag-boom siya, nag-unti-unti. Achievement na yun para sa akin din. Achievement na rin siya, no. So sana supportan nyo ako, itong YouTube channel ko, and then yung aking Facebook page. Sa pag-i-stream ko, maraming salamat po, and nag-upload din ako ng mga vlogs ko dun. So konting-konti na lang, magkakaroon na tayo na in-stream ads, no. Sana ma-approve tayo, mga bossing. And syempre, hindi ko makukuha yon kundi dahil sa inyo mga nanonood sa mga views nyo. And maraming salamat, no. Subscribe, comment, like, share, lahat na gawin nyo para lang matulungan nyo ako dito sa platform ko na to na umangat. Yon, sabay-sabay tayo, huwag kayong mag-alala, mababalik ko rin sa inyo yung mga suporta nyo sa akin. Alright, so thank you so much. Kita tayo ulit next vlog. Saludo sa inyo, si Boss Brad. Alright, bye!